Walang exam schedule ang Pilipinas ngayong taon. Question mark. Okay. This is Gerard from K-Learn Korean Language Training. 4-time CPS topic exam passer. Bale, galing na rin ako ng South Korea and then ako'y nagtuturo ngayon ng Korean language since 2016. Okay. So, wala pang schedule ang Pilipinas, okay, sa EPS topic exam ngayong taon. So, ang gagawin nyo, wag muna kayo mag-aaral. Okay? So, kasi kapag nag-aral kayo, sayang naman yung bayad nyo, sayang naman yung effort nyo, kasi wala pang ang registration, wala pang exam schedule. Okay? So, yun ang mindset ng mga bumabagsak sa exam. Okay? Yung porque wala pang registration, wala pang exam schedule, hindi pa sila mag-aaral. Okay? Sa tagal ko na nagtuturo, 10 years, yun din yung mga nakikita ko sa mga student na parang pag ganyan yung mindset niya, sila yung mga bumabagsak. Okay? So kapag wala pang registration, wala pang exam schedule, ibig sabihin, pabor sa atin yun kasi meron tayong time para mag-aral pa, para mag-review pa, mag-memorize ng vocabulary. Tandaan natin, language po yung kailangan yung ipasa. Language yung pag-aaralan natin. So, hindi natin alam yung mga questions, type of questions na lalabas. Lalo na ngayon, di ba, nag-update sila ng mga work-related questions. Okay. Hindi na lang sa daily life ngayon ang kailangan yung fokusan. So, kailangan din yung mga daily life, mga instructions sa trabaho, mga tools related sa trabaho. Especially sa skills test, idaragdag nila yun. Actually, nung last time nangyari na yun, last na skills test. Okay. So, bilang 4 times EPS topic exam passer, ma-advise ko sa inyo na kailangan talaga simulan nyo ng maaga. Hindi porke wala pang registration, wala pang exam schedule, hindi muna kayo mag-aaral. Kasi nga, ang gusto nyo is fresh daw yung pinag-aralan. Okay? Fresh. So, kaya since fresh yung pinag-aralan niya, ang ginawa niya 1 month before the exam, dun siya nag-aral. Ngayon, fresh nga yung knowledge niya about sa mga basic lang. Basa, bilang, konting vocabs. Okay. Hindi sapat yun para pumasa kayo sa exam. Dito, since language yung pag-aaralan nyo, hindi pwede yung i-apply nyo yung, kung sa prutas, kailangan fresh talaga siya. Pero kung sa knowledge, kailangan mas matagal, mas madaming stock, di ba? Stock knowledge, mas makapasa kayo sa exam. Mas marami kayong bala, mas malaki yung chance nyo na pumasa sa exam. Okay? Wala pa tayong schedule na nakikita dun sa website. Wala pang exam schedule, wala pang registration. Okay? Normal lang 'yan. Okay, kasi ang dami pang tao sa rooster. Ang dami pang mga naghihintay sa rooster. Okay? 10,000 plus pa yata 'yun. 'Di ba yung KLT 21, 10K plus 'yun. Tapos kami KLT 22 to 2,000 plus yata kaming passer. Okay? So ngayon, kung wala pang registration, okay lang din kasi ang dami pang tao sa rooster, tapos ang hina pa ng nila, 'di ba, ng economy nila, ang dami mga nagsasara. Ang konti ng mga na-hire, okay? Although meron pa rin namang na-hire na mga Pilipino, yun yung may mga existing na Pilipino sa company. Maganda performance ng Pilipino sa company na yon, kaya Pilipino pa rin yung kinukuha. Okay? Pero sa ngayon talaga, mahina talaga yung mga company sa South Korea. Marami talaga mga nagsasara. Alam niyo 'yan. Huwag na tayong hindi ko pinapahina yung mga loob nyo. Totoo po 'yan. Alam natin lahat 'yan. Huwag na tayong maglokohan. Mahina talaga. Hindi naman exempted ang Korea sa paghina ng economy. 'Di ba? Lahat naman ng bansa nakakaranas na ganyan. So, bilang 4 na beses na pumasa na sa EPS topic exam, consistency talaga or patuloy na pag-aaral, pagre-review ang kailangan nyo talaga. Mas matagal, mas maganda. Kung walang registration, mas okay kasi magkakaroon ka ng chance na mag-review, mag-aral. Okay? Hindi, for example, biglaan silang nag-announce ng registration, tas doon ka palang magkukumahog na mag-aral, di ba? Kanya-kanya naman learning process, ikaw din naman magsasabi nun kung kaya mo, di ba? Kung ilan yung kaya mong i-memorize per day, kung kaya mong magsunog ng kilay o kaya mong sunugin lahat para ma-memorize mo yung mga vocabulary, di ba? So,
mas matagal yung review, yung pag-aaral, mas maganda. Okay? I mean, hindi ka naman magstay dun sa, 'di ba, sa training center tulad nung sa amin, 'di ba? So, may session siya. Hindi mo naman kailangan mag-stay ng sobrang tagal doon. Okay? Kasi yung memorization, kanya-kanya kasi 'yan. Ang pinakasikreto lang sa pag-aaral ng language talaga is masipag ka mag-memorize kasi kailangan mo intindihin yung mga mababasa mo dun sa exam, dun sa yung mga questions, yung mga choices. Kailangan mong intindihin yung mga yon. So, kung kulang ka sa bala, hindi mo maintindihan, babagsak ka. Okay? So, huwag kayong mag-aral kapag ka registration na next month, dun ka pa lang mag-aaral, di ba? Sayang. Sayang yung bayad mo sa exam. Tapos, ang mangyayari sa'yo, ano ka pa, matawag dito, malulungkot ka pa, dadan ka pa sa, sa mental health, ganun. Pero alam mo naman sa sarili mo na, na late ka na nag-aral, di ba? So, yun yung dahilan kung ba't maraming bumabagsak. Kasi, ang mindset nga nila is yan sa topic natin, yung nasa taas. Di ba? Kapag wala pang registration, walang aral, wala mo ng aral. Okay? So, mali. Mali po yung ganong mindset. Kailangan yung mag-aral ng maaga. Kailangan yung kailangan yung ipon ng maraming bala para pag nagkaroon ng exam, papasa ka kaagad. Hindi yung maghihintay ka muna ng registration bago ka mag-aaral. Mali yun, okay? Ako, 4 na beses na akong pumasa sa EPS topic. So, yun lang ginawa ko. Nag-learning center din ako dati and then, din ako bumalik, nag-self-study ng mga vocabulary. Ayun, na-maintain ko naman siya na pasado ng tuloy-tuloy. Yung last na exam ko is yung nung March 2025. Pasado pa din naman. So, 4 na beses na siya. Okay, kahit hingan niyo ako ng record dun sa mga naging exam ko, I can provide naman na 4 na beses talaga akong pumasa sa CPS topic exam. Okay? Ayun lang. Advice ko lang sa inyo sa mga interested na mag-Korea. Again, medyo mahina pa ngayon ng South Korea. Aral muna tayo. Focus muna tayo sa aral. Okay? Lalakas din yan. Tapos, para pag biglang lumakas na, ready na po kayo. Okay? Once again, thank you po sa panonood ng video. Kung kayo natuto at nagkaroon ng idea about sa process, baka pwede nyo akong i-follow, pwede nyo i-share yung mga videos ko. Meron din kaming showcase dyan, baka naman, di ba? Maraming salamat sa panonood ng video. Once again, Gerard here from K Learn Korean Language Training and you have a nice one. Annyeong.